Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, babasahin ko, sa magandang balita Biblia, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Dapat tama ang ating paggamit sa salita ng Diyos upang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kapag mali ang ating paggamit, hindi malulugod ang Diyos sa atin. Ngunit, tama bang paggamit ng salita ng katotohanan ang tinatawag na proof texting o ang ginagawang pagdudugtong-dugtong ng iba't ibang mga talata ng Biblia ng mga tagapagturo? Ano ang mga halimbawa ng proof texting? Ang ating episode ay bahagi ng ating pakikiisa sa pagdiriwang ng National Bible Month ngayong buwan ng January. Ito ang ating tatalakayin sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Isa sa mga dapat nating iwasan sa pag-aaral ng Biblia ay ang tinatawag na proof texting. Proof texting. Ito ay ang pagsisitas o pagkuquote ng verse o ilang verses mula sa Biblia para patunayan ang isang katuruan. Ayon sa BibleStudy.org website, the problem with this method is that the person who is proof texting usually gives their selected verses a meaning that may be entirely different from what the writer intended. The Bible is written in such a way that most verses cannot be correctly understood in a stand-alone fashion. Ang problema sa proof texting ay ang panganib na mabigyan ng kahulugan ang talata na labas o lihis sa context nito. Bukod pa sa maaring wala na sa context ang pagkakaquote ng talata na itatahi pa o naidudugtong pa ito sa iba pang mga talata na hinugot din labas sa context nila. Ang tawag nga dito ay pagtitinikling sa Biblia. Pagtitinikling sa Biblia. Kaya kung ano-ano tuloy ang mga lumalabas na mga katuruan dahil sa pagpo-proof texting. Dapat na natin itong itigil. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, babasahin ko sa magandang balita Biblia, huwag lalampas sa nasusulat. Huwag lalampas sa nasusulat. Kapag kinukot natin ang talata ng Biblia ayon sa context nito, hindi tayo lumalampas sa nasusulat. Kapag kinukot natin ang talata na wala na sa context nito, lumalampas tayo sa nasusulat. Isa sa halimbawa ng madalas na magamit ng mga proof text ay ang Matthew chapter 24 verse 13. Babasahin ko sa magandang balita Biblia. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Itinuturo daw ng talatang ito na kung hindi tayo mananatiling tapat hanggang wakas, hindi tayo maliligtas. Lalabas nga lang na sasalungat ito sa itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa katulad ng pananatiling tapat. Ayon nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. May mga nagtuturo pa nga na kapag hindi nanatiling tapat ang isang mananampalataya, mawawala daw ang kanyang kaligtasan. May iba naman na sasagot na, totoo naman daw, na ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas sapagkat ang ligtas ay mananatiling tapat hanggang wakas. Sinasabi nila na ang mawawala lang o ang mga hindi mananatiling tapat ay ang mga hindi naman talaga mananampalataya. Hindi natin layunin na pag-usapan dito kung nawawala nga ba ang kaligtasan ng isang mananampalataya o hindi. Ang gusto lang natin na bigyang pansin ay kung tama nga ba na gamitin ang Matthew chapter 24 verse 13 bilang suporta sa mga katuruan na may kinalaman sa pananatili o pagkawala ng ating kaligtasan o eternal salvation. Basahin natin muli ang Matthew chapter 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Tingnan muna natin kung anong wakas ba ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy ba dito wakas ng ating buhay o iba pang wakas? Tingnan natin ang context. Sa verse 3, ganito ang ating mababasa. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Pansinin natin ang mga salitang katapusan ng mundo. Ganito naman ang pagkakasalin sa Christian Standard Bible. And what is the sign of your coming and of the end of the age? Napansin po ba ninyo ang mga salitang the end of the age? Katapusan ng mundo. The end of the age. Sabi pa sa verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Katapusan ng mundo. Basahin natin sa wikang Ingles. You are going to hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, because these things must take place, but the end is not yet. The end is not yet. Tandaan natin yan sa pagbasa natin muli sa verse 13. At sa pagkakataong ito, itutuloy natin sa verse 14. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas.
at saka darating ang wakas. Napansin po ba ninyo ang mga salitang hanggang wakas sa verse 13 at ang mga salitang saka darating ang wakas sa verse 14? Sa English, but the one who endures to the end will be saved. This good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Endures to the end. The end will come. Dito makikita natin, hindi wakas ng ating buhay ang tinutukoy dito, kundi wakas ng panahon o katapusan ng mundo. Muli, hindi natin layunin dito na talakayin kung nawawala ba o hindi ang kaligtasan o eternal salvation. Ang sinasabi lang po natin, lumalabas na walang kinalaman sa paksang ito ang Matthew 24:13. Ang tinatalakay dito ay ang pananatiling tapat sa Diyos sa katapusan ng panahon o sa wakas ng mundo. Ganito din ang paliwanag sa The Bible Exposition Commentary. Matthew 24:13 has nothing to do with personal salvation in this present age of grace. The end does not mean the end of this life. It refers to the end of the age. The end does not mean the end of this life. It refers to the end of the age. Matthew 24:14. Those believers on earth during this terrible period who endure in their faith will be saved when the Lord comes at the end and delivers them. Kaya hindi tayo talaga dapat nagpo-proof texting kasi madalas wala sa context ang nagiging pagkaunawa natin sa Biblia. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ang proof texting ay hindi tamang paggamit sa salita ng katotohanan. Ang proof texting ay ang pagsitas o pagko-quote ng isang Bible verse o mga verses nang hindi tinitingnan ang context. Kaya ang nagiging problema sa proof texting ay ang panganib na mabigyan ng kahulugan ang talata na labas o lihis sa talagang nais na ipakahulugan dito ng Diyos. Ibinigay nga nating halimbawa ang Matthew chapter 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Gaya nga ng aking sinabi, may mga nagtuturo gamit ang Matthew 24 verse 13 para patunayan na nawawala daw ang ating kaligtasan kung hindi tayo mananatiling tapat. Nakita na nga natin na ang wakas na tinutukoy dito ay hindi wakas ng ating buhay, kundi wakas ng panahon o katapusan ng mundo. Ang context ng Matthew 24 ay ang sagot ng Panginoong Hesus sa tanong ng mga alagad sa Kanya sa verse 3. Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Dagdag pa dito, basahin natin ang verse 13 kasama ang verse 14. Ngunit
ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Pansinin natin ang mga salitang hanggang wakas at darating ang wakas. Hindi naman magkaibang wakas ang tinutukoy dito. Hindi naman maaari na wakas ng ating buhay ang tinutukoy sa verse 13, tapos wakas naman ng panahon o katapusan ng mundo ang tinutukoy sa verse 14. Lumalabas na ang sinasabi sa verse 13 ay ang pananatiling tapat hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa katapusan ng mundo. Kung tatanggapin natin na ito talaga ang kahulugan ng salitang wakas, mag-iiba na ang ating magiging pakahulugan sa Matthew 24:13, at dito makikita natin wala itong kinalaman sa pananatili o pagkawala ng ating eternal salvation. Dagdag pa dito, ano ba ang pananatiling tapat na tinutukoy dito? Muli nating basahin ang Matthew 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pansinin natin ang conjunction na ngunit. Ikino-connect itong verse 13 sa mga naunang talata. Simulan nating basahin sa verse 9. Matapos na ipahayag na magkakaroon ng mga digmaan, paglitaw ng mga bulaang Kristo, mga taggutom at mga lindol, ganito ang sumunod na mga sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dahil sa matinding pag-uusig, may mga taong tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dahil sa mga bulaang propeta, may mga maliligaw. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dahil sa lalaganap na kasamaan, may mga manlalamig ang pag-ibig. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mananatiling tapat ay hindi tatalikod sa pananampalataya, hindi magpapaligaw, at hindi manlalamig ang pag-ibig. Lumalabas na ang tinutukoy sa Matthew 24:13 na kaligtasan, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, ay hindi nga eternal salvation o kaligtasan na buhay na wala hanggan. Ang tinutukoy dito na kaligtasan ay physical survival o kaligtasan mula sa kapahamakan dahil sa darating na matinding pag-uusig. Physical survival, hindi eternal salvation. Sa darating na pag-uusig, may mga tao mag-aakala na para hindi sila mapahamak, kailangan nilang talikuran ang pananampalataya. Dahil sa kapupuotan ang kanyang mga tagasunod, sinabi ng Panginoon, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y
marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sapagkat inakala nila na kapag tumalikod sila sa pananampalataya, hindi na sila papahirapan o papatayin. Subalit, sinabi nga sa Matthew chapter 24 verse 13, kung sino pa ang mananatiling tapat, sila pa ang makakasalba o maliligtas mula sa pag-uusig. Ang mga tatalikod pa ang mapapahamak. Akala nila maliligtas sila o makakasalba kapag tumalikod sila sa pananampalataya. Yun pala kabaliktaran. Sila pa ang mapapahamak kapag sila ay tumalikod sa pananampalataya, kapag sila ay hindi nanatiling tapat. Ganito din ang pakahulugan ng The Bible Knowledge Commentary. Those who remain faithful to the Lord until the end of that period of time will be saved, that is, delivered. Matthew 24:13. This does not refer to a personal self-effort at endurance that results in one's eternal salvation, but to physical deliverance of those who trust in the Savior during the tribulation. Basahin ko ulit. This does not refer to a personal self-effort at endurance that results in one's eternal salvation, but to physical deliverance of those who trust in the Savior during the tribulation. Kaya hindi tama ang proof texting. Dapat tingnan mabuti ang context ng Bible verse para hindi tayo magkamali ng interpretation. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa proof texting, kung napagpapala po tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maari po bang pakisuyo na pakilike at pakishare ang ating mga episodes sa ating pong YouTube channel. At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik po tayo sa ating pagtalakay. Isa sa mga halimbawa ng proof texting ay ang paggamit ng Biblia upang patunayan kung ano ba talaga ang gulang ng daigdig or the age of the earth. Yan ang ating susunod na tatalakayin sa bahaging ito ng Expositors Edition. May debate ngayon kung ang daigdig ba ay bata pa o matanda na. Is it a young earth or an old earth? May mga nagtuturo kasi na ang daigdig ay 6,000 taong gulang pa lamang. Samantalang may mga nagtuturo naman na ang daigdig ay milyon-milyong taong gulang na. Hindi natin layunin na isolve ang debate na ito. Ang gusto lang natin na bigyang pansin ay ang ginagawang proof texting ng mga nagtuturo ng young earth para patunayan ang kanilang paninindigan. Muli, ano nga ba ang proof texting? Ito ay ang pagsisitas o pagko-quote ng verse o ilang verses mula sa Biblia para patunayan ang isang katuruan. Subalit, kadalasan na sinisitas ang mga talata na labas o lihis sa context nito. Kaya lumalabas na hindi naman talaga itinuturo ng mga talatang ito
ang pinapalabas na katuruan ng mga ito. Makikita nga ang proof texting sa paggamit ng Biblia para patunayan umano ang young earth o bata pa ang daigdig. Isa sa ginagawa nila ay ang pagkukompute ng edad ng mga taong nakapangalan sa talaan ng salinlahi o genealogy ng Panginoong Hesus sa Biblia. Halimbawa, sa Luke chapter 3 verses 23 to 28, makikita na na-trace ang salinlahi ng Panginoon mula kay Adan. Kaya may mga nakapag-compute na ang daigdig ay may 6,000 taong gulang pa lamang. Sinasabi nila na batay sa genealogy ng Panginoon sa Matthew chapter 1 at sa Luke chapter 3, nilikha daw ang daigdig noong 4004 BC o before Christ. Naganap daw ang paglikha sa daigdig may 4,000 mga taon bago ipinanganak ang Panginoon. Kaya kung ira-round off, ang daigdig ay 6,000 years old pa lang daw. Kaya tama daw ang katuruan ng young earth. Subalit, lumalabas na hindi lahat ng pangalan ng mga ninuno ng Panginoon ay nakatala sa kanyang genealogy. Hindi lahat ng pangalan ng mga ninuno ng Panginoon ay nakatala sa kanyang genealogy. Ayon sa Reformed theologian na si Wayne Grudem, sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, when one reads the list of names in Scripture together with their ages, it might seem as though we could add together the ages of all the people in the history of redemption from Adam to Christ and come up with an approximate date for the creation of the earth. Certainly, this would give a very recent date for creation. But closer inspection of the parallel lists of names in Scripture will show that Scripture itself indicates the fact that the genealogies list only those names the biblical writers thought it important to record for their purposes. That Scripture itself indicates the fact that the genealogies list only those names the biblical writers thought it important to record for their purposes. In fact, some genealogies include names that are left out by other genealogies in Scripture itself. Kung ikukumpara ang kanyang genealogy sa mga genealogy ng mga taong nabanggit doon, lalabas na hindi kumpleto ang talaan ng salinlahi ng Panginoon sa Luke chapter 3 at sa Matthew chapter 1. Alam ko na hindi naman natin talaga pinagtutuunan ng pansin ang mga talaan ng salinlahi sa Biblia. Nilalampasan nga natin ang mga genealogy kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Para kasi tayo nagbabasa ng phone book ng telephone company. Pero sa ngayon, kailangan natin itong pag-aralan. Ganito ang mababasa sa Matthew chapter 1 verses 8 to 9 sa lahi ng Panginoon mula kay Haring David. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Naging anak ni Asaph si Jehoshaphat, naging anak ni Jehoshaphat si Joram, at naging anak ni Joram
si Uzzias. Naging anak ni Uzzias si Jotham. Naging anak ni Jotham si Ahaz. At naging anak ni Ahaz si Hezekias. Kung iahanay natin sila sa pagkakasunod, Asaph, Jehoshaphat, Joram, Uzzias, Jotham, Ahaz, at Hezekias. Subalit ganito naman ang ating mababasa sa 1 Chronicles chapter 3 verses 10 to 12 patungkol sa lahi ng Panginoon sa pamamagitan ni David. Si Asa na kanyang anak, si Jehoshaphat na kanyang anak, si Joram na kanyang anak, si Ahazias na kanyang anak, si Joash na kanyang anak, si Amazias na kanyang anak, si Azarias na kanyang anak, si Jotham na kanyang anak, si Ahaz na kanyang anak, si Hezekias na kanyang anak. Ihanay natin ayon sa pagkakasunod. Asa o Asaph, Jehoshaphat, Joram, Ahazias o Uzzias, Joash, Amazias, Azarias, Jotham, Ahaz, at Hezekias. Kung napansin ninyo, wala sa nakasaad na genealogy sa Matthew sina Joash, Amazias, at Azarias. Ayon pa kay Grudem, it seems only fair to conclude that the genealogies of Scripture have some gaps in them, and that God only caused to be recorded those names that were important for His purposes. God only caused to be recorded those names that were important for His purposes. How many gaps there are and how many generations are missing from the Genesis narratives, we do not know. Ibig sabihin, may posibilidad pa nga na hindi din kumpleto maging ang mga genealogy na pinagbatayan ng mga genealogy sa Matthew chapter 1 at Luke chapter 3. Malamang na kung ilalagay ang lahat ng mga pangalan ng mga ninuno ng Panginoon, mas mahaba pang di hamak ang magiging listahan. Kaya, paano gagamitin ang mga talaan ng salinlahi para makompute talaga kung ilang taong gulang na ang daigdig? Ang sabi pa nga sa aklat ng Old Testament scholar na si Walter Kaiser na Hard Sayings of the Bible, abridgment is the general rule in biblical genealogies. Matthew's goal is to reduce the genealogies to a memorable 3 sets of 14 individuals. Kaya ganon ang pagkakalista sa mga talaan ng salinlahi ni Matthew at Luke ay para mas madali itong kapisaduhin. Memory aid, kumbaga. Kaya ingat tayo sa proof texting. Hindi naman talaga layunin ng mga talaan ng salinlahi ng Panginoon na patunayan ang edad ng daigdig. Layunin ng mga ito na patunayan na galing siya sa lahi ni Haring David bilang ebidensya na siya ang Kristo na tagapagligtas. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay patungkol sa proof texting, maliban pa sa ating YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At kung kayo po ay nakikinig sa pamamagitan po ng Facebook page
ng D-Way at ng DXAS, maaari po bang pakilike at pakishare ang ating pong episode? Balik po tayo sa ating pagtalakay. Isa pa sa problema ng proof texting ay ang maling paggamit ng mga talata upang patunayan ang ating pananampalatayang Kristiyano. Isa sa mga halimbawa ay ang paggamit ng 1 John 5:7 mula sa King James Version. Yan ang ating tatalakayin sa pagpapatuloy ng ating paksang proof texting dito sa Expositor's Edition. Kung King James Version ang Bible na ginagamit ninyo, ganito ang mababasa sa 1 John chapter 5 verses 7 to 8. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Makikita din ito sa New King James Version. Kaya may mga gumagamit ng talatang ito para patunayan ang katuruan ng Trinity. Malinaw daw kasi na ipinahayag ang Trinity dito sa verse 7. Subalit, ganito ang mababasa natin sa New International Version o NIV. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. At kung titingnan ang iba pang mga bagong salin ng Biblia, ganito na rin ang mababasa. Marami ang nagtaka kung bakit umigsi na at wala na ang bahagi na nagsasabi na for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kaya tuloy, may mga nag-aakusa na binawasan daw ng NIV at ng iba pang mga modern Bible versions ang salita ng Diyos. Malamang nabasa na ninyo ito sa Facebook. Baka may iba pa sa inyo na nirepost ito. Subalit, tama ba ang akusasyon na binawasan daw ng mga modern translations ang Biblia? Hindi po. Ang pagpupumilit na dapat ay nasa Biblia ang 1 John 5:7 para mapatunayan ng Trinity ay isang halimbawa ng proof texting. Ang proof texting ay hindi lamang pagkokot ng mga talata ng Biblia na labas o lihis sa context nito. Ang proof texting ay ang pag-aakala na may ilang mga talata ng Biblia na nagtataglay ng lahat ng kasagutan sa ating mga katanungan sa doktrina. Tandaan natin na kahit na hindi natin i-quote ang 1 John 5:7 mula sa King James Version o sa New King James Version, mapapatunayan pa rin na itinuturo ng Biblia ang Trinity. Ito ay dahil hindi naman nakasalalay sa iilan lang na mga talata o in this case sa 1 John 5:7 ng King James Version
ang katuruan ng Trinity. Nakabatay ang katuruan ng Trinity sa kabuuang itinuturo ng Biblia tungkol sa kalikasan ng Panginoong Hesukristo na siya ay kapantay ng Diyos. Lalabas pa na hindi talaga binawasan ng NIV at ng iba pang mga modern Bible versions ang salita ng Diyos. Kung tutusin pa nga, ang King James Version ang nagdagdag sa Biblia. Isang ang patunay ay ang 1 John 5:7. Gusto kong linawin na hindi naman ito paninira laban sa King James Version. Kung ating ang sasaliksiking mabuti, lalabas na hindi talaga bahagi ng Biblia ang 1 John 5:7. Una, kung babalikan natin sa church history, hindi man lang nabanggit ang talatang ito nang pinag-uusapan, pinagtatalunan ang pagiging kapantay sa Diyos ng Panginoong Hesus laban sa mga tumutuligsa sa katuruang ito noong 4th century. Ayon nga sa textual scholar na si Bruce Metzger sa kanyang aklat na A Textual Commentary on the Greek New Testament, the passage is quoted by none of the Greek fathers who, had they known it, would most certainly have employed it in the Trinitarian controversies. The passage is quoted by none of the Greek fathers, who, had they known it, would most certainly have employed it in the Trinitarian controversies. Tapos na sana ang boxing, kumbaga, kung ginamit ang 1 John 5:7 sa usapin ng Trinity. Subalit, paano nga gagamitin? Kung lumalabas na wala naman pala ito sa Biblia. Ayon pa nga sa Greek scholar na si Daniel Wallace sa kanyang article na The Textual Problem in 1 John chapter 5 verses 7 to 8, not only the ancient Orthodox writers but also modern Orthodox scholars would of course be delighted if this reading were the original one. But the fact is that the evidence simply does not support the Trinitarian formula here. The fact is that the evidence simply does not support the Trinitarian formula here. And these Orthodox scholars just happen to hold to the reasonable position that it is essential to affirm what the Bible affirms where it affirms it. Ayon pa kay Metzger, the passage is absent from every known Greek manuscript except 8. At mula pa sa 10th century, 16th century at 18th century ang 8 mga sinaunang kopya o ancient handwritten manuscripts ng Biblia na naglalaman ng 1 John 5:7. Subalit sa mga mas matatanda o mas sinauna pa na mga Greek Bible manuscripts, wala ang talatang ito. Hindi rin mababasa ang 1 John 5:7 sa lahat ng mga sinaunang salin ng Biblia sa ibang mga wika, katulad ng Syriac, Coptic, Armenian, Ethiopic, Arabic at Slavonic. At kung paanong naisingit ang talatang ito sa mga Latin na lumang salin ng Biblia, ipaglilingkod ko na lang ito sa ibang pagkakataon. Sapat na sa ngayon na mabigyang diin natin na hindi talaga bahagi ng Biblia ang 1 John 5:7.
Kaya hindi natin dapat gamitin ang verse na ito bilang proof text o patunay sa Trinity. Kasi hindi naman talaga ito bahagi ng Biblia. Inuulit ko, hindi nakasalalay sa isang talata ang katuruan ng Trinity. Nakabatay ang katuruan ito sa higit na maraming mga talata, lalo na ang patungkol sa pagiging kapantay sa Diyos ng Panginoong Hesus. Kahit wala ang 1 John 5:7 at wala naman talaga dapat ito sa Biblia, kahit wala ang 1 John 5:7, mapapatunayan pa rin ang katuruan ng Trinity. Kaya, hindi tayo dapat nagpo-proof texting. Kung ang ating katuruan ay nakabatay sa isang salin ng Biblia, malalagay sa alanganin kung talagang itinuturo ito ng salita ng Diyos. Basta biblikal o itinuturo ng Biblia ang katuruan, mapapatunayan ito kahit na anong salin ng Biblia ang gagamitin. Tiyakin lang natin na reliable ang ating ginagamit na Bible versions. Mas maganda pa nga kung matututo tayo ng orihinal na mga wika ng Biblia na Hebreo at Griego. Iwas po tayo sa proof texting. Kailangang maingat tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa Biblia. Nawa, naging aral ang ating naging pagtalakay dito sa Expositor's Edition tungkol sa proof texting. Sana po maging maingat tayo at maging tama ang ating paggamit sa salita ng Diyos. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.